O mga ka-idol, kapag nagtanim kayo ng malunggay, sisikapin nyo na puputulan nyo ito ng talbos para mas lalong dumadami ang sanga at mabilis lumaki ang kanyang puno. Tingnan mo mga ka-idol, kahit magdikit-dikit yung pananim mong malunggay, ganyan lang ang gagawin mo. Ang importante dito ay dumami ang sanga para dumami ang dahon. O sa mga nagtatanong kung totoo ba daw na dadami ang laman ng mani kung tinatabunan ito ng lupa sa ibabaw niya. Tingnan mo mga ka-idol kung gaano karami yan. Isang puno lang yan ha. Parang 1 kilo yung laman Grabe. At saka maganda yung laman niya Makikita mo dito. Talagang quality siya. Ganyan kaganda mga ka-idol. Yan nga, kulang pa yan sa buwan Wala pang yan. Wala pang 75 days. Pero sobrang dami na yung laman, saka maganda na din. Pwede na siyang i-harvest pero alanganin pa. Kumbaga alanganin pa siya ng 10 araw. Grabe. Ganito ang tamang paglipat mga ka-idol. Una, samahan mo ng lupa ang paglipat sa seedlings para hindi maputol ang ugat. At saka ibaon mo siya sa lupa ng padahan-dahan ang diin para hindi mapisa o masisira. Sa loob ng 30 days ay ganito na siya kalaki at gumagapang na ito. Ngayon pwede mo na siyang ilipat kung saan mo siya ilalagay at ipaplastar. Tapos ang balag nito pwede yung tali, papagapangin mo, papaakyatin sa taas kasi ang kalabasa kailangan siyang may balag. Simple lang talaga ang idea nila dito para dumami ang laman ang kanilang mani. Ito yung idea na hindi pa natin nakopya-kopya pero ipapakita ko sa inyo mga idol kung paano ito. Ang unang ginagawa nila dyan ay nagtatanim. Kailangan malambot ang lupa na gagamitin dito para mas lalong dumadami ang laman ng iyong mani. Ang kagandahan pa dito kapag malambot yung lupa, mas dumami ang ugat. Tapos bawat puno lalagyan mo ng 2 piraso or 3 pero depende sa inyo. So lalagyan mo siyang parang kanal para tuwing umuulan dyan lang dumadaan yung tubig. Doon sa ibang bansa, kahit patag, kahit umuulan man, walang problema yan doon. Ngayon naman pagkatapos ng 1 buwan ay putulan ito ng talbos para mas dumami ang sanga. Kasi ang sanga magkaroon ito ng maraming ugat. Ang ginagawa dito, ilalagyan ng lupa sa ibabaw niya para madapa talaga yung sanga niya. Kapag nadapa yung sanga at gumagapang na sa lupa, ito ay magkaroon ulit ng maraming ugat. Ang ugat kasi mga ka-idol, yun ang dahilan bakit dumami ang laman. Kasi ang ugat ang importante dito. Para magkaroon ito ng laman, kaya nilalagyan nila ng lupa sa ibabaw, kaya dumami ang ugat. Ayan kung napapansin mo dito, ay sobrang dami talaga ang laman ng kanilang mani. Kaya walang kalugi-lugi tuwing binubunot nila ang isang puno. Ito yung idea kung paano mag-transplanting ng kamatis o paglipat. Dapat yung paso niyo ay may butas. Tapos lalagyan ito ng pino na lupa at buwaghag. Ayan, tapos butasan mo sa gitna. Kailangan lupa mo dito medyo mataba-taba. Tapos yung pinupunda niyong kamatis, ibaon mo yung puno niya dun sa ilalim. At diinan mo siya konti, dahan-dahan lang. Tapos diligan mo siya ng tubig. Yun lang ang tama.